What's up mga idol? Welcome back dito sa ating channel. Kung hindi nyo pa napanood ang laro kahapon sa pagitan ng Houston Rockets at Minnesota Timberwolves, nako, na-miss out nyo ata ang isa sa magandang laro ngayong season. Isipin nyo ba man mga idol, record-breaking overtime comeback ang nangyari. Akala ng lahat mababawian na ni Kevin Durant ang Minnesota, lalo na't wala si Anthony Edwards sa laro dahil sa injury. Pero may ibang plano pala ang Wolves kontra sa Rockets mga idol. Sa totoo lang, kontrolado ng Rockets ang dulo ng fourth quarter. Grabe naman kasi ang tandem ni Kevin Durant at Alperen Sengun. Parehong gumawa ng 30 points ang dalawang to. Nagkaroon pa ang Rockets ng 12-0 run para makuha ang lamang sa huling 3 minutes ng regulation. Pero heto mga idol, sa huling mga segundo ng laban, nagkaroon pa ng serye na malas ang Rockets at na-block ni Rudy Gobert ang tira ni Kevin Durant. Tapos muntik pang manalo ang Wolves sa huling possession kung hindi lang na-block ni Sengun ang tira ni Julius Randle, kaya nauwi sa overtime. Sa start ng overtime ay dito na naging makasaysayan ng lahat dahil binasag ng Rockets ang Wolves. Gumawa sila ng 13-0 run. Yes mga idol, 13 points ang lamang ng Rockets sa OT. Lumamang sila sa score na 108-95. Wala pang 2 minuto ang natitira sa overtime. Nagkaroon pa ng bad news para sa Minnesota dahil si Nash Reed ay na-eject habang si Rudy Gobert naman ay na-foul out. Wala rin si Anthony Edwards dahil sa injury. Pero hindi sumuko ang Minnesota. Nagpakitang gila si Donte DiVincenzo at Julius Randle. Nag-execute sila ng magandang depensa sa Rockets, kaya nakagawa ng 15-0 run ng Wolves at lumamang pa ng 2 sa laban. May chance pa sana ang Rockets na maitabla ang laban nang ma-foul ni Randle si KD sa huling 3 segundo ng laban. Si Durant ay 23 for 23 sa free throws ng gabing yun. Pero sabi nga nila, pressure is real mga idol. Kaya nagmintis ang unang free throws ni Durant. Sinadya niya namang imintis ang pangalawang free throws para sa rebound. Pero wala nang oras. Kaya natapos ang laban sa score na 110-108. Dahil sa naging resulta ng laban, tinawag itong biggest overtime comeback sa NBA history. Simula na naging detailed ang play-by-play noong 1997, mula 13 points down, nakuha pa rin ng Wolves ang panalo. Kaya kayo mga idol, sa tingin nyo, tsamba lang ba ang panalo ng Wolves o nag-choke lang talaga ang Rockets at si KD? Paki-comment na lang ang inyong opinion sa comment section mga idol. At huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa NBA updates.